One, two, three. Ready, set, grow with Abby. I disappeared from Facebook for 5 years. And here's why. Welcome to Ready, Set, Grow with Abby, where we talk about faith, love, growth, and the quiet lessons that shape who we become. I am Abigail Fulhenshaw, and I'm your host, and I'm so glad you're here. Finally! Oh my god, I can't believe this is happening now. Actually, this is my idea pa noong pandemic pa dahil mahilig ako sa podcast. Marami akong pinapakinggan na podcast, ganyan. So why not na dahil madaldal naman ako, why not na mag-launch rin ng sarili ko. But hindi yon agad-agad na nangyari kasi procrastinate ko. Naghihintay ako ng enough na motivation, ng enough na skills, at pati rin ng high-end na mga equipment. Pero napagtanto ko sa pagpa-procrastinate ko na yon, ang dami kong sinayang na oras. So, thank God na eto, nagsasalita na ako ngayon and this is my dream. So, going back with our story. 5 years. Yes, narinig mo. 5 taon akong walang update or inactive sa Facebook. Wala akong update, walang achievement post, walang selfies, and basically, kung ano na bang nangyayari sa akin, hindi ito nakapost sa aking wall. So kapag i-visit mo yung profile ko, baka maiisip mo during mag-scroll ka na saan na kaya itong babaeng to? Saan na nagpunta? Ano nang nangyari sa kanya? Ganon. Ganon yung mga maiisip mo. Pero ang totoo, hindi ako nawala. Pinili ko lamang maging tahimik. At sa pananahimik na yon, ngayon handa na ako na magsalita uli. At ibahagi sa inyo ang 5 bagay na natutunan ko sa 5 taon na iyon. Hello, Beshies! Beshies ang tawag ko sa inyo. Ako ang inyong online ate. Gen Z, ganon. Ako ang inyong malalapitan na ate. Safe kayo dito sa podcast ko na ito. So, mula ngayon, beshies na tayo. And if this is your first time listening here, you're welcome. This podcast isn't about pretending that I have life figured out. It's simply a space where we can grow together through stories, faith, life lessons, and honest conversations. So, kung katulad mo akong madaldal, mahilig mag-deep talk, and if you're someone feeling lost, healing, starting over, or simply trying to become a better version of yourself. So, I hope this podcast becomes your safe space. Lesson number 1. Not everyone need access to your life. Alam mo ba dati, feeling ko kailangang
ipaskil or i-share lahat yung mga nangyayari sa buhay mo. So, a quick story lamang kung bakit ba ako nagkaroon ng Facebook account is that way back nung grade 9 ata kami, yung teacher namin, isang requirement namin sa kanya is that mag-post kami sa FB ng mga relevant issues at that time. So, ako, ang pinost ko, so gumawa na kami ng account ko. Ang pinost ko doon is about carnal sin or killing because that is included in the Ten Commandments. So, yun. So, from then, ang hilig-hilig ko ng mag-post. Parang na-addict na ako sa FB. Pero, mind that wala pa akong sariling smartphone noon. So, nakiki-cellphone ako sa kapatid ko. So, kapag may time ako na maki-online sa kanya, magpo-post ako ng mga quotes. Naisip ko nun na ang lahat ng mga tao dun sa FBI famous way back 2016, 2017, ganyan. So, akala ko noon na kapag mag-post ako, madaming magla-likes. Naiinis din ako pag walang nagla-likes. So, kapag may 10 likes ako, parang nagkakaroon ako ng validation. So, parang nafulfill yung aim ko that time na maging famous. So, yun. Yun yung story why ako ah, nagkaroon ng Facebook. Pero, habang tumatagal, nung nagkaroon ako ng smartphone, ng sariling phone, habang tumatagal. Kasi, noon, lahat na lang mina-my day. Yes, lahat na lang. And I think makaka-relate ka dito. Lahat mina-my day. Pagkain mo, kung saan ka pumunta, ano yung ginagawa mo that time, yung OOTD mo, lahat, lahat kailangang i-post. So, dun ko na-realize na parang nadidrain na ako kasi nakikita ko yung mga nangyayari sa classmates ko or even hindi ko kilala sa randomly sa Facebook na post. Kino-compare ko yung sarili kong buhay sa kanya. Where in fact, um, privacy dapat sana ang inaatupag natin. So, yun. So, ngayon, habang tumatagal na, na-realize ko na hindi lahat ng bagay ay kailangan na malaman ng lahat. Yes, hindi dapat na malaman ng lahat. Hindi naman ibig sabihin na kailangan na as in na private ka, kundi selective ka lang dapat sana sa mga shine-share mo online. So, ginawa ko etong at dito ko din nakuha itong lesson na 'to noong, um, last year nung nag-take ako ng board exam. As in, nag-deactivate ako, tapos inilihim ko talaga, sinecret ko ito sa lahat ng mga tao. Ang nakakaalam lang ay yung family ko. So, iniwasan ko na i-broadcast. Kasi natutunan ko na kapag yung sarili mong dream, bino-broadcast mo na hindi pa ito nangyari, nandun ka pa lamang sa proseso, may tendency talaga na minsan hindi ito natutuloy or yung plano na yon ay iba talaga sa ano man ang mangyayari. So, ganoon. Ngayon, na-realize ko itong mga blessings na ito ay hindi pala kinakailangan na sa spotlight. May mga bagay na mas lumalago kapag tahimik. At doon ko natutunan na ang privacy is not secrecy. And ang peace lamang or the serenity ay matatagpuan lamang kay God.
Shalom. And yun, magmula ngayon sana lahat ng mga bagay, especially mga personal na mga bagay ay hindi dapat natin i-broadcast. Lesson number 2. Healing happens offline. So, in connection sa mahilig ako sa quotes, noong way back pandemic din, dahil may active na ako, ganyan, sa FB, alam mo ba, Beshi, na doon, naging active rin ako sa IG. So, doon ko finalo yung mga artist or celebrity. And finalo ko si Kylie Versosa. Doon ko first or sa kanya ko nalaman ang importance ng mental health. So, ayun, marami tayong healing quotes na sinishare online. Pero ang totoong healing, hindi siya linear. Hindi siya aesthetic. Hindi siya Instagram worthy. May mga healing na umiiyak ka sa sulok na hindi kinakailangan i-video or i-share kung kani-kanino man. May mga healing din na wala kang gustong kausap. Yung sarili mo na lamang, why not na i-journal mo, mag-meditate ka. So doon, may healing na tahimik lang. At okay lang yan. Hindi kinakailangan na sinishare mo na, ako, broken ako, lost ako. Dapat, doon, sa journal mo na lang isulat. And lesson number 3, comparison slowly disappeared. Way back na naman sa mga era na active ako sa FB. Alam mo ba, Beshi, na noon, ang alam ko talaga is lahat model, instant model, ganyan. So noon, yung mga kakilala ko, mga friends ko din, ay madami silang FB friends. Akala ko nga noon, famous na famous ka kung may 3K sa friend list mo. And ito pa, Beshi, doon ako nagkaroon ng self-comparison. So, yung self-esteem ko ay bumaba ng bumaba. Kasi, ikaw ba naman ang masurround ng mga nagpo-post sa Facebook ng selfies nila, and then ang daming nagla-likes and then nagko-comment. So, doon ko na naman i-compare yung sarili ko na dapat ganito yung katawan ko, ganito yung buhok ko, ganito ka-slim yung body ko, or ganun yung weight ko, ganun yung mga iniisip ko noon. And unti-unting nakakasira pala ito ng aking self-worth and confidence. So, alam mo ba, Beshi, dumating din ako sa time or sa era na nagda-download ako ng mga pictures ng celebrities gaya nila Blight, Kailin Alcantara, yung mga ganun na mga ka-age ko rin. The same age bracket. So, ginagaya ko yung post nila. And then yun, nagpo-post ako. And then, ang goal ko pa nun ay dapat in every month, nagpapalit ako ng DP. Diba, nakakapagod. Post ka dito, post ng ganyan. And then, minsan pa, yung kaibigan ko, ni-invite ko para maging photographer, o, di ba? Ganon. At siguro na lahat naman tayong mga Gen Zs or sa mga the same age ko rin, na-experience nyo rin yon, di ba? So, yon. Doon ko na-realize na habang tumatagal pa lang,
yung identity ko, alam mo ba kung saan ko ito nakita? Ang identity pala natin ay matatagpuan lang pala kay God, because we are created in His image, not physically, because God is spirit. So what I mean is, we are wonderfully created by His righteousness, holiness. So, ibig sabihin, matatalino tayo, magagaling tayo, alam natin ang tama at mali. So, yun, the Imago Dei, yun na ang aking self-identity. Kumbaga, kung noong year na yon na mga active ako pa sa Facebook, ang identity ko ay sa online. Pero ngayon, ang identity ko ay na kay God, to be Christ likeness. At minsan, oo, hindi ko naman naiiwasan na ikino-compare pa rin yung sarili ko sa mga ka-age ko kasi, o 'di ba, lalo pa ngayon sa era na 'to, mahilig sa makeup, ano pa, sa nail extension. Pero no hate comments naman, mahilig naman ako sa makeup, pero hindi ko na kino-compare yung sarili ko ng katulad noon. Minsan pa nga yung profile ko naka-only me talaga, as in. And yung last din talaga na update ko ng profile picture ko is noong 2019 pa or 2021, gano'n. So, yun, nag-disappear na yung comparison ko sa mga ibang mga kababaihan. And number 4, tandaan mo ito, beshi, na you don't need validation. Ito siguro yung pinakamahirap na aminin na natanggal or matatanggal natin instantly. But then, through your effort as you grow, is that nawawala ang yung validation mo. Hindi mo na ito binibase sa kung ilan man ang friend list mo, ilan man ang followers mo na meron ka, or ilan ba yung mga nag-comments or mga nag-likes. So, ganoon. Minsan, dito natin binibase. Pero ngayon, dahil nag-grow na tayo, is that natutunan natin ang ating self-worth. Hindi na ito nakadepende sa engagement. So yun, dahil naka-only me na ako, edi hindi ko na binibase yung self-worth ko kung ilan man ang nag-comment, nag-heart react. So minsan pa nga, alam alam nyo ba mga beshies, minsan pa nga nag-story ako pero hindi nila alam na 5 months or 3 months ago na iyon. And nakalis na rin ako sa place na iyon kung saan na-capture yung picture na iyon. Ganun na ako. Parang, kumbaga, in the rate of 100%, parang 40% na lang yung sinishare ko online. So, parang hindi na rin, minsan parang nalilito na rin yung mga friends ko sa Facebook na, bakit nag-hike ka ba? Ganun, nung nag-hike kami sa Junior Pulag, nag-hike ka ba? Ganun, ganun yung tinatanong nila. Pero, hindi nila alam na nung nakaraang taon pa yon. Tapos yung mga pinupuntahan namin, wini-wait ko pa na maging 3 months. After 3 months ko itong My Day. O, di ba? Kasi nga, hindi na nakabase sa yung self-worth ko sa mga nagko-comment sa mga stories ko, ganyan. And lesson number 5 is, God grows you in hidden seasons. Beshies, ito yung pinaka-favorite kong lesson sa 5 ito. Minsan, iniisip na natin na kapag tahimik na ang buhay natin, wala nang nangyayari, wala nang plano, hindi na umubra yung mga plans natin, ganun yung minamanifest natin na mga dapat buhay natin, ganoon. But, ang totoo nito, mga beshies, is that
God is doing His deepest work habang walang nakakakita. So ito, parang itong mga 'to ay isang seed. Hindi mo ito nakikita. Kaya nga deep, 'di ba? Parang, nasa deep siya and hindi mo pa nakikita instantly yung growth nito. Pero sa ilalim ng lupa, yon may nangyayari pala. So, i-relate ko sa yung shinare ko kanina na experience ko about nung as in 6 months akong nag-deactivate ng FB. Wala akong paalam sa mga nakakakilala sa akin kung saan ba ako nagpunta. Nagpunta pala ako sa metro para tuparin yung dream ko. And way back college pa, hindi rin ako nag-add friend or nag-accept ng mga friend request ng mga classmates ko, even instructor, hindi ko sila friends no. Hinintay ko pa na makagraduate ako. And then, wala namang, para sa akin nun, wala namang issue. Kasi nga, mag-friends or close naman kami in person, di ba? Why not na minsan pa nga naalala ko nung college ako, napagalitan ako ng isang instructor ko. Kasi nga nagme-message daw siya. Kasi meron din akong rule noon nung college ako na naka-activate na and then hindi ako maghahawak ng phone or hahawakan ko ito pero hindi ako mag-open ng messenger. Naka uh, off pa yung active status niya. So, hindi mo talaga ma-determine if online ba ako or offline. So, merong time na pinapagalitan na ako ng mga instructor namin kasi nga nagme-message sila ng mga, let's say, 7 o'clock in the morning. So, ang rule ko, 10 a.m. ako mag-open ng message ko. So, hindi ko nababasa yung mga messages nila and sabi nila, Ate Kale, itapon mo na yung cellphone mo. Yun, yung sinabi nila, itapon ko na daw kasi nga hindi ako nagbabasa kasi walang silbi yung cellphone ko. Pero dun ko lang, doon talagang as in na yun yung rule ko to protect my sanity and mental health na rin. So habang nasa 5 years ako na yun, ang daming mga lessons na aking natutunan and ina-apply ko pa rin hanggang ngayon. So ngayon, nag-o-open na ako, paminsan-minsan nag-reactivate na ako ng account ko. Andun pa rin kapag nakikita ko yung mga post ng mga tao na ina-appreciate ko din tong mga to pero hindi na ako katulad nung dati na kino-compare ko na kailangan na kung ano man yung pinost niya dapat meron din ako ng gano'n. Hindi na ako gano'n. And from kasi nga way back nung mga yun nga yung active pa ako sa FB is ang aim ko nun na friend list din is 5K in order for me to have that madaming likes. Pero ngayon, nag-mature na tayo, mga 500 na ata yung mga friend list ko. And ito lang mga as in naka-close ko sa in real life. Wala namang masama kung kunwari yung isang tao na nag-chat kami pero close kami. So hindi namin kinakailangan na maging friend sa Facebook. Yun yung principle ko na as long as we are friends in person, so doon na lang. And meron pa akong rule na pwede mo ring i-apply na just like in workplace. Hindi mo naman kinakailangan na maging FB friends yung mga workmates mo. Yes, you heard it right. Hindi mo kinakailangan na maging FB friends. Sa akin, wala akong FB friends. Pero minsan may mga, kunwari, may mga nag-a-add. So, ina-accept ko. Pero linilimit ko yung interaction ko sa kanila. Kasi meron namang professional email na
dun kayo makipag-communicate, right? So, yun. Yan yung mga example na kung saan ina-apply ko itong mga to. And sa mga lessons na to, as in nabuo ko na yung self-confidence ko, kilala ko kung si sino ako, ano yung mga hindi ko gusto, ano yung mga gusto ko din, sino yung mga totoong tao na one call away, ganun. Ang daming binigay ng pandemic era na mga lessons na stepping stone ko sa future. So, katulad ng seed na iyon, dapat matutunan natin na magpahubog or magpamold kay God na kung ano man yung plano niya. So, para tayo yung seed and then hindi natin ito makikita. Mga sacrifices or mga hindi siya sacrifice, yung mga ginagawa natin para sa